Pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget para sa susunod na taon mula 6.35 trillion pesos, bumaba ito sa 6.32 trillion pesos sa pinirmahang bersyon ng Pangulo. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, bakit nga nabawasan itong 2025 budget dyan sa pinirmahan na bersyon ng Pangulo? Oo, Ruda, sa pagto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang items. Pero gaya nga ng nasabi mo, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget o ang General Appropriations Act para sa susunod na taon. Mula sa 6.35 trillion pesos, bumaba ito sa 6.33 trillion pesos matapos i-veto ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na halaga ng mga alokasyon na hindi umano naaayon sa prioridad ng gobyerno. Kabilang sa na-veto ang 26 billion pesos na programa ng Department of Public Works and Highways at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations na 300% raw ang itinaas ng dumating sa Bicameral Conference Committee. Inilagay din ng Pangulo sa ilalim ng conditional implementation ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 iba pang mga programa mula sa iba't ibang ahensya. Ibig sabihin, kailangan muna ng mga panuntunan bago ipatupad ang programa. Kapag hindi nasunod ang guidelines ay hindi ilalabas ang pondo. Samantala, nananatiling zero ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth sa 2025. Bukod sa walang kapangyarihan ng Pangulo na maglagay ng pondo sa isang ahensya, naniniwala sila na malaki ang nakareserbang pondo ng PhilHealth. Sa tayapan ng Department of Finance, madaragdagan pa ang surplus ng ahensya sa 2025 mula sa kita nila sa investments. Kaya ang kailangan lang umano ay tutukan ng paggastos ng PhilHealth. Base sa pinirmahang national budget ng Pangulo sa 2025, nananatiling may pinakamalaking budget ang Department of Education. Pero hindi na naibalik pa ang budget cut. Nito nga abot sa 10 bilyong piso. Ruth? Masebo ko dyan sa sinasabi mo nga sa DepEd na may pinakamalaking budget para sa 2025. Ano pa yung mga ibang mataas din yung naging alokasyon? Pumapangalawa, Ruth, doon sa top 10 ng mga ahensyang may pinakamalaking budget ang DPWH. Kaya ito pumangalawa dahil doon sa vinito na budget. Pero matatandaan natin, bago pa yung pag-aaral ni Presidente, ito yung may pinakamalaking budget na ahensya. After ng DPWH, malaki rin yung pondo na inilagay sa Department of National Defense. Sinusundan nito ng Department of Interior and Local Government, nariyan ang Health Department, ang Agriculture Department, DSWD, Department of Transportation, ang sangay ng Hudikatura at pang-10 ang Department of Justice. Ruth? Maser, linawin ko lang, di ba? Ito lumalabas na mataas na ngayon yung DepEd compared sa DPWH. Kasi ang sinasabi nila dati, kung i-combine mo halimbawa yung CHED and yung other related agencies, ganun pa rin ba yung paliwanag dyan? O talagang may nailipat na nadagdag na pondo? Ganon yung paliwanag, Ruth. Ang sinasabi daw kasi sa ating batas, kailangan pinakamalaki yung budget sa sektor ng edukasyon. Kaya pag pinagsama-sama natin yung Department of Education na pondo, kasama dyan yung mga state universities and colleges at saka yung CHED, TESDA, ito yung kabuuan na pondo. Kaya nag-number 1 yung sector ng education sa may pinakamalaking budget. At dahil nga nabawasan ng 26 billion na pondo itong DPWH dahil dun sa pag-veto ni Presidente, kaya nag-number 2 lang yung DPWH. Okay, maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili.